Po, magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas sa lahat. Niligo po tayo ay meron tayo mga Biblia. Buksan din natin ang ating mga Biblia sa ikadalawang 2 Timothy 2. Isang verse lang to. Sabi dito, "Touch this you thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Sa Tagalog, pagsikapan mong humarap sa subok ng Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid sa salita ng katotohanan. Muli na salita ng Diyos ating binabasa na live na kayo. O Diyos naman aming banal, makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, sama-sama kami, O Diyos, na tumutulog sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nandito, Panginoon, ang bawat sa amin, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, sama-sama namin, Panginoon, itatak, Panginoon, ang aming tinig sa iyo, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, luwalhatiin at dakilahin, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa araw nito, Panginoon, Panginoon, sa aming pagdiriwang, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, ang dahilan, Panginoon, kung bakit, Panginoon, mayroong Pasko, Panginoon, ibinigay mo, Panginoon, ang iyong anak na si Jesus, Panginoon, upang regalo, Panginoon, sa sangkatauhan, Panginoon. At sa pamagitan ng kanyang katawan, Panginoon, kami, Panginoon, nagkaroon ng ugnayan balik sa iyo, Panginoon. Dahil kami, Panginoon, hiwalay sa iyo, Panginoon, ngunit sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, binalik mo, Panginoon, ang bawat sa amin, Panginoon, na iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, kung namang mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon, ano bang karugihan, Panginoon, ng bawat sa amin, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon, upang, Panginoon, ang bawat sa amin, Panginoon, malaya na lumalapit, Panginoon, sa iyong trono ng iyong biyaya, Panginoon. Lord, napapasalamat din kayo, Panginoon, sa buong taon, Panginoon, na malapit na magtatapos, Panginoon. Maraming mga pagsubok, Panginoon, maraming mga suliranin, Panginoon, namin. Nadarama, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ngunit, Panginoon, marami ding mga pagpapala, O Diyos, at pinakalubong, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, patuloy ka namin pasalamatan, purihin, Panginoon, dahil yung kabutihan, yung pag-ibig na pinapakita mo sa amin, Panginoon. Lord, pagkabayan mo po, Panginoon, ang aming mga gawain mula sa pag-umpisa, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, na ikaw, si Diyos, ang may taas, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Lord, alam namin, Panginoon, na ang banal mo Espiritu, Panginoon, ang nagsama sa amin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa darating din na bagong taon, Panginoon, 2024, Panginoon, ihanda mo po, Panginoon, ang bawat buhay namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patuloy na, Panginoon, na lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, wala kaming magaw sarili, Panginoon, kung wala kami, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa kabuuan natin mga gawain sa iyo, Panginoon, sa oras ito, Panginoon, ipagkaloob namin sa iyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at dakilahin ka, Panginoon, sa umaga ito. Dalangin naman sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Amen. Sa panimula po, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung isang verse na napakasarap basahin ngayong umaga. Mula sa mga awit, 33, verse 3. Sabi dito, awitan niyo siya ng buong bagong awit. Tugtugan niyo siya ng buong husay. At sumigaw kayo sa tuwa. Lahat po ba kayo ay natutuwa ngayong araw? Sabi ng Lord, sumigaw kayong mga natutuwa. Hallelujah! Amen, amen. Sino po dito ang may kamay? Amen. Dalawang kamay. Palakpak natin yan sa Lord. Tayo po magsama-sama magpuri. Sabahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah!
Kung iwanan mo at bigay daan sa kaligtasan. Whoa, oh, 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 oh. Ang kabutihan mo at silbing laban sa bawat bayan. Whoa, oh, 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 oh. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang dahilan ng pagkakalo. Tumiwala ko at bigyan sa kaligtasan. Whoa, oh, 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 oh. Ang kabutihan mo at silbing laban sa bawat bayan. Whoa, oh, 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 oh. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang dahilan ng pagkakalo. Ngayong Pasko, ang Diyos ang nagbigay ng liwanag sa bawat isa na siya'y isilang. Mayroong isang pinuli na liwanag, itinuro niya ang daan patungo sa mga pastor, sa mga pantas na dumanaw ng Panginoong Jesucristo. Kung ganon, tinatunghayan niya ang bawat isa sa pamamagitan ng liwanag niya ngayong Pasko ay tayo magsasama-samang aawitan kung muli ng dakilang Diyos. Hallelujah! Mula noon hanggang ngayon, di ka ang dahilan ng pagsasalo. Kaya ngayon, isang-samang awit at patuloy pagsambay sa'yo. Kaya ngayon, isang-samang buong ay mo sa'yo. Kaya ngayon,
Bigyan natin ang palakpak. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong pagsilang, dakilang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, simula noon hanggang ngayon. Tapat kayo sa buhay namin, dakilang Diyos. Ikaw ang aming liwanag, Panginoon. Kung paano ipinakita mo ang liwanag mo, nagturo sa mga bastas, sa mga pastol, patungo sa iyo. Kaparehas din ang liwanag, Panginoong Diyos, na itinuturo mo ang daan patungo sa kaligtasan, Panginoon. Kaya naman, Panginoong Diyos, ang dakilang katapatan mo, patuloy kami naawit at pupurihin ka, kasambahin ka, dakilang Diyos. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, ang tatapat sa habang panahon, hindi sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy katulad ng pasinag ng iyong araw. Patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Katapatan
sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang parangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan ko'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan ko'y di mapapantayan. Kadakilaan ko'y di mapapantayan. Kadakilaan ko'y di mapapantayan. Jesus, purihin ka ng iyong Diyos. Purihin. Sa'yo na ang Diyos, mga kapuri, mga pasasalamat at pagsamba ko, Diyos. Dakila ka, Panginoon, simula noon hanggang ngayon, kung kaya naman, Panginoon, sa mga awiting ito, Panginoon, na inalay namin ngayong umaga, ay tuloy na maitaas ka. Purihin ka, sambahin ka, at dakilain ka. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi na, Amen, Amen. Sige po, tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Manalangin po tayo. Tuloy nga, Panginoon Jesus, ikaw ay napakadakila sa amin. At ang pag-ibig ko, Diyos, ay palagi mong pinadarama sa bawat isa. Pagnanay pong masalamat muli sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na makapagsama-sama upang ikaw ay bigyan ng mataas na papuri at pagsama. At maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat pinuksan mo ang iyong pandinig, Panginoon, upang marinig mo, Panginoon, ang ayong mga pag-aawitan, ang ayong papupuri at pasalamat sa iyo. At maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iinis mo, at pagpapatawad mo, Panginoon, sa ayong mga pagkukulang at sa ayong mga gagawang mga pagkakamali. Muli, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, sa oras pang ito. Patuloy mo kami samahan at pangunahan po. Sapat na ba'y, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Dalangin po namin, Panginoon, sa iyo, O Diyos, ang aming gobyerno, Panginoon. Kayo, Diyos, ang patuloy na sa kailangan ay mamulat at lumamay. Simula sa pinakamataas na may pamangkulang hanggang sa pinakamababa. At lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa lugar, Panginoon, dito sa Kabuyaw. Sapagkat tunay nga, Panginoon, napapansin, Panginoon, bayan ng Kabuyaw ang iyong katabi nito. Kung paano mo, Panginoon, ginagamit ang aming
year, O Diyos, upang makapag-abot, Panginoon, ng mga tulong sa kanyang mga nasa upang ang kanyang mga mamaya. Nawa, Panginoon, tularan ito, Panginoon, O Diyos, ng mga iba pang kulang, Panginoon, na ibahagi, Panginoon, ang dapat para, Panginoon, sa kanilang mga nasa upang. Ikaw, O Diyos, ang patuloy nga po na gababay at mamuna. Dalangin din po namin, Panginoon, sa iyo, O Diyos, ang gawain, Panginoon, sa pulo at maging sa lugar pong ito. Ikaw, O Diyos, ang patuloy nga po, Panginoon, siyang kumilos, Panginoon, sa iyong mga gawa. Ang bawat tumatayo, Panginoon, sa pumulpito, Panginoon, dito, O Diyos, at maging, Panginoon, dun sa lugar po ng pulo. Ay ikaw, Panginoon, ang patuloy nga po ng kumilos sa kanilang mga buhay upang patuloy, Panginoon, sila magpagamit para sa iyo. Sapagkat hindi, Panginoon, biro ang maglingkod, Panginoon, sa iyo. Maraming mga pagsubok at pinagdadaanan. Ngunit marami pong salamat sapagkat ikaw, O Diyos, ang bibigay sa kanilang katatagan upang manatili sa kanilang mga paglilingkod, Panginoon. Dalangin din po, Panginoon, namin sa iyo ang bawat may karamdaman. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na humipo at magpagaling. At habang, Panginoon, sila, Panginoon, nasa balig na karamdaman, manatili lamang, Panginoon, sila lumapit magtiwala sa iyo. At sa bawat tao, Panginoon, nakapalibot sa may karamdaman, Panginoon, dalangin ko po, natulungan mo sila na manatili din po ng dalangin at tumawag, Panginoon, sa iyo. Ikaw, O Diyos, sa patuloy ng paparatag, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, na patuloy nga, Panginoon, nagiging tapat na sa iyo lamang tunay na umaasa na nananalig. Dalangin ko, Panginoon, sa lugar pong ito, O Diyos. Ikaw, O Diyos, sa patuloy na po na kumilo sa buhay po ng bawat isa. Ikaw na alam, Panginoon, ang ialaman ng mga puso ng bawat isa. At ikaw na alam, Panginoon, ang bawat naranasan ng bawat isa. Igawad mo, Panginoon, ang pag-ibig at kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan. Kaya din, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, sa magdadala, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang tunay na manguna, Panginoon, sa kanyang buhay. Hawakan mo, Panginoon, ang kanyang bibig. Hawakan mo ang kanyang bawat pagkilos, Panginoon. At ang iyong salita, ang tunay na lumabas, Panginoon, sa lugar pong ito. Upang magbigay sa amin ang kalakasan at pananatili sa iyo magtiwala at lumapit. Maraming pong salamat, Panginoon, sa walang sawang pag-ibig na yung pinagkakalob sa buhay ko namin. Hindi sasapat ang iyong mga salita, hindi sasapat ang iyong mga gawa, Panginoon. Ngunit marami pong salamat sa pananatili pagmamahal mo sa buhay po namin. Sa iyo ang mataas na pupuri pagsamba sa takip pangalan mo, Jesus. Amen po. Pagpiliin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Magandang umaga po. Hallelujah. Makamuli po ng Panginoon sa bawat buhay po ng bawat isa po sa atin. Sino po sa atin yung naka-experience na po na pangakuan? Pero hindi po natupad. Marami na ba? At experience din po ba natin yung mangako pero hindi rin po natin tinupad? Parang ano po, no, yung ano tawag sa mga millennial, yung pinagtagpo pero hindi tinathala. Mga ganun ano yun, pangako na hindi po natupad. O kaya hindi tinupad yung pangako sa atin. Ayan. Diyan po mag-ikot yung ating pagbubulay-bulay sa salita po ng Panginoon. Sige po, tayo muna po yung manalangin sa sandali. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ang pagsama po ng inyong pong Banal na Espiritu sa bawat isa po sa aming Panginoon. At ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy ang Diyos na maunawaan po namin, Panginoon. At patuloy, Panginoon, buksan mo yung aming pong espiritual na pandinig, Panginoon, upang, O Diyos, maunawaan namin
ang iyong nais sa bawat buhay po nagsasa amin, Panginoon. At patuloy, O Diyos, sa amin po kalagitnaan na ikaw lamang po, Panginoon, ang mataas sa amin pong kalagitnaan, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Dito po ang aming samang manangin sa tayong pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po, sa next na wala. Ano po? Slide po. Ayan. Hintayin lang po natin. Mga 3 days. Ayan po. Makita niyo po, yan po ay isa po yan sa ating pong mga elite soldier na ating pong pambansang Pilipinas, pambansang kasundaluhan. Yan po ay ang training po niyan ay matindi po ang training ng ating pong mga scout ranger. Ang ano nga po niyan, wala po alam kung tama po. Alam po yan ni General. Kung ang ratio po niya ng mga yan ay parang ano po ba yan? 1:10 or 1:20. Ganyan na kalakas yung mga ranger natin. Baga yung kanilang pong training ay hindi basta-basta bago po sila isapa. At sila po ay train po sila. They are trained to be killed and to be killed. Doon po sa kanilang misyon na pagdaraanan po. Sila po ay merong sinumpaang tungkulin. Ibig sabihin may pangako. O may covenant sila sa ating pong bansang Pilipinas. Sabi nga po, kung titignan ko nga po, baga ang ating pong mga kasundaluhan, sabi nga po parang hindi nagmamatter yung parang sa akin, pananaw, hindi nagmamatter sa akin yung sweldo. Kasi kung ang kapalit naman, buhay. Talagang tingnan, pumasok sila dyan ay para ibigay ang kanilang buhay sa atin, sa bansa, at para magbigay ng kapayapaan sa ating pong bansa. Yan po ang kanilang pangako, ang kanilang pong sinumpaang tungkulin dito po sa ating bansa. Kaya nga po, sila po ay talagang masusing pinili, masusing talagang nag-training ng mahusto para po sa kanilang sa larangan po ng kanilang unit ng Scout Ranger. Hindi lamang po Scout Ranger, kundi ang buong kasundaluhan na po natin ng bansang Pilipinas ay talaga pong nagbibigay sila ng kanila pong sinumpaang tungkulin sa ating po sa Pilipinas. Kaya nga po, napaka ganda na sila po ay talagang bigyan din natin ng paggalang, pagrespeto dahil kung di po sa kanila ay hindi po tahimik ang ating bansa. Although may mga nangyayaring hindi maganda, pero sabi nga, mas lamang pa rin na tahimik po yung ating buong bansang Pilipinas. Kaya, misa pa po, palakpakan po natin ang Panginoon sa lahat po ng ating sundalo. Next po. Sa atin naman po, yan, yung kanina yung covenant po, pangako ng mga sundalo, pagdating naman po sa mga mag-asawa. Ano po ba yung vows natin pagdating sa mag-asawa po, yung ano ba yung malimit sabihin pag nagkakasal ko, to sickness and health, yung for better for worse, yung po yung madalas na ating Kaya lang, minsan po, nakakalungkot, minsan, parang sa mag-asawa, minsan parang nagiging one-sided na lang, puro yung isang partner, parang puro worse na lang. Isa puro better. Dapat talagang yung covenant na to, talagang for better, for worse. Sa dalawang mag-asawa, kailangan vice versa po yan. Kaya lang minsan, yung mga covenant na nadadagdagan, parang minsan nila, parang nadadagdagan yan, parang nadadagdagan pa ng mga Facebook, ng mga TikTok. Kung kailangan mag-like ka o mag-heart. Pag di ka nag-heart, patay ka. Pag di ka nag-heart, pag di ka nag-like, di ba? Parang dumadagdag pa yung sa covenant, ng mag-asawa. Ayan.
Kaya ang mag-asawa po ay dapat po talaga ay talagang pagsusumikapan yung kanila pong sinumpaang sa harap ng Diyos. Sabi nga, yung magsasama sa hirap at ginhawa. Diba? In sickness and health. Sabi nga, kailangan po yun na tignan ng mag-asawa lagi. Hindi lang doon sa side na puro mabuti. Ibig sabihin, talaga dumarating sa panahon na tayo dadaan ng dadaan. Sabi nga, dadaan sa better, dadaan sa worse. Yan. Tingnan po natin yung nauna po, mga example po yun na meron po tayong mga covenant. Diba? Yung covenant po. Kasi yun po yung pag-uusapan natin, yung pangako. Katulad ng sinabi ko, may mga pangako, kaya nag-react agad yung asawa ko. Para itong pangako na hindi na natutupad. May pangako na hindi may pangako naman tayong naantay dun sa ating pong inaasahan na hindi na rin na po natutupad. Sa mga ganung bagay, minsan nandoon, marating po, minsan nadi-disappoint po tayo. Diba? Dahil hindi natutupad. O minsan naman, nadi-disappoint yung nangangako dahil hindi na rin nagawa yung kanyang pangako o kanyang covenant. Sa Bible po, ano kaya yung ano? Meron din po sa Bible kasi, titignan natin, magbibigay po tayo ng ilang example pagdating po sa Bible, ano-ano po ba yung mga covenant na nangyari na po sa loob po ng Bible. Sa loob po o sa ating po banal na aklat. Sige po, next. Ayan. May 5 po tayong example. Ang una po dyan yung Noahic Covenant, yung Sinoa. Makikita niyo po yung Noahic Covenant. Yan po ay nagkaroon po ng covenant nung matapos po na parang libulin ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ng baha ang mga tao. And after that, nagkaroon po ng covenant ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos po. Nagkaroon po ng covenant na paglabas, di ba, nakita nyo, lagi ang kwento yan, paglabas po ng rainbow, no? Yung po yung covenant ng Diyos na hindi nyo na po gugunawin ang mundo ng baha. Iba na lang po, baka papalitan niya na po, apoy na siguro. Mas mahirap po. No? Hindi, yun po yung pangako niya kay Noah. Nangako siya, nag-covenant siya sa na hindi niya na. Kung titignan po natin na talagang unconditional. Yung pangako na yun na talagang pagpapalain niya na, hindi niya na gugunawin, hindi niya na parang buburahin sa mundo. Kasi kung titignan natin, mas pinili talaga ng Diyos. Mag-iwan pa rin ng tao, kung titignan natin, pinili talaga tayo ng Diyos eh. Mula't simula pa, pinili na tayo ng Panginoon, kasi bakit kung tutusin, pwede niya na burahin lahat eh. Iwan niya na, o gawa na lang siya ng panibago. Pero hindi. Andun pa rin yung pamilya ni Noah. Tinira niya pa rin kasi mahal niya tayo. Mahal niya tayo at mga anak niya. Kaya po siya nagkaroon din ng covenant. Pagdating po, pangalawa, yung covenant naman po, may Abrahamic covenant. Ito naman po yung covenant na, alam niyo naman po si Abraham, di ba? Yung sinabihan siya, inutusan siya ng Panginoon. Dali mo yung anak mo niya. Yung anak niya. Dinala niya dun sa para ihandog, di ba? Okay, hindi siya nagkatubili. Kaya ang covenant ng Diyos kay Abraham ay pararamihin ko ang iyong lahi. Kaya siya ang pinagsimulan kaya kung tawagin natin siya ay Father Abraham. Siya yung pinagsimulan ng lahi. Pararamihin na yung lahi. At ang covenant na yon, ang symbolism ng covenant na yon ay lahat ng lalaki ay magpapatuloy. Which is hanggang ngayon, yan yung po yun. Di ba? Yan po ang covenant kay Abraham ng Panginoong Diyos. Number 3 po, yung Mosiah Covenant. Yung kay Moises po, yung covenant kay Moises. Alam niyo po kung ano yung covenant kay Moises? Nung time po yan, nung mabuog na po, nung ilabas sila ng Panginoon sa Egypto, tapos po ay nagkaroon po ng mga pagkakasala ng mga tao. Nagkaroon po ng covenant sa Mount Sinai kay Moises. Ito po yung kung tawagin po ito ay yung sa Ten Commandments.
Yung Ten Commandments po, yun po yung pinagsimulan po ng covenant kay Moises. Kung tutusin, ano sabi po doon sa Panginoon? Kung susundin niyo ang aking mga utos, kay aking pagpapalain. Ito naman po ay ang conditional covenant. Ibig sabihin, pag sinunod mo ang Panginoon, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Merry Christmas po. Pagpapalain po tayo ng Panginoong Jesucristo. Ito yung conditional. Ngayon, kung hindi ka po susunod, ay lilipulin ka ng Panginoon. Yun po yung pangako niya kay Moises. Kaya nga po may utos may utos na kailangan sundin mo yun. Pag hindi mo sinunod yun, magkakaroon ka na, magsasaka ng iyong buhay pag hindi mo sinunod yun. Kaya po kung tinatawag nga po to, itong kay Moises ay conditional. May kondisyon. Kailangan sundin mo ang utos ng Panginoon para ikaw ay pagpalain niya. Number 4, ito po, Davidic Covenant. Ayan po. Davidic Covenant, ito po yung covenant na ay unconditional. Yung kanya pong covenant kay David. Ang sabi, pagpapalain ko ang iyong lahi at paghahariin ko ang iyong mga anak. Sabi gano'n. Kaya lang, sabi nga, parurusahan niya. Pero, wala na siyang gagawin. Parurusahan niya, alam niyo po, di ba, parang magulang. Pag nagpaparusa po tayo ng anak, di ba? Sabi kasi doon, sa Davidic covenant na yon, ikaw ay aking papaluin na parang anak. At pagkatapos ay aaluin kita. Di ba? Yun po, ibig sabihin, yung covenant na yan, ang conditional, ibig sabihin, pagpapalain pa rin kita, kahit ikaw ay nagkakasala. Pero yung pagkakamali, yung pagkakasala, meron niyang consequence na. Pero pagkatapos naman yan, aaluin kita at muli ay ibabalik sa akin. Yan po yung kay Davidic. And lastly, number 5, ito po yung pag-uusapan po natin. Yung New Covenant. Yan. Ang covenant po, the New Covenant po, ito nga po, ano po ba yung, sineselebrate natin? Ang Panginoong Yesus. Ito po yung New Covenant na dumating po sa atin. Diba? Kaya nga tayo ay nagsiselebrate, hindi dahil December 25 o yung tamang araw na yun, kundi dahil dumating yung ating tagapagligtas. Yan po yung fulfillment ng New Covenant sa atin ng Panginoon. Next po, ang magiging pamagat po natin ay ang aking pangako at tipan sa Diyos. Next po, basahin po natin. Ito po siya, sa New Covenant po. Hebreo 8, aking pong babasahin, hindi na lamang pong sundan. Sapagkat kung ang unang tipan ay walang kakulangan, hindi na sana naghahanap pa ng lugar para sa ikalawang tipan. Sapagkat nakita ng Diyos ang pagkukulang sa kanila na sinasabi, ako Panginoon na nagsasabi, narito, dumarating ang araw, itatagad ko ang isang bagong tipan sa sambayan ni Israel at sa bahayan ni Juda. Next po. Sanay po. Ito ay hindi tulad sa lumang tipan na aking ginawa sa kanilang mga ninuno sa araw ng akayin ko sila at inilabas sa bayan ng Ehipto. Dahil hindi sila naging tapat sa aking tipan, kaya pinabayaan ko sila. At ako Panginoon na nagsasabi, ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkaraan ng mga araw na yon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga isip at isusulat ko din ang mga ito sa kanilang mga puso. At ako ay magiging Diyos nila at sila'y magiging tao ko. Next po. Wala namang magtuturo sa kaniyang kapwa o kaniyang kapatid. Kikilalanin mo ang Panginoon sapagkat makikilala ako ng lahat, maging ng mga dakila at hindi dakila, sapagkat kakahabagan ko sila sa kanilang mga kalikuan at hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Next po. Last po, sa 13, nang sabihin niya, isang bagong tipan, pinaging luma niya ang unang tipan, ngunit ngayon ay tumatanda na at malapit na mawala. Yan po,
Pansinin niyo po dyan, doon po sa mga unang verse ko, sabi po doon ay, sapagkat ang unang tipan ay wala ng kakulangan, hindi na sana naghahanap pa ng lugar sa ikalawang tipan. Ibig sabihin po, yung lumang tipan ay wala pa. Kung titignan niyo, wala talaga doon yung pangako sa atin na meron po tayong kaligtasan o may pupuntahan po tayo, lugar o langit. Doon pa lang po siya mangyayari doon po sa New Testament na sinasabi po na gagawa ng bagong tipan. Kasi may kakulangan. Yung po ang kulang. Yung kakulangan po noon. Yung kulang po ng tipan, ng lumang tipan, ay wala po. Parang kautusan lang po kasi mga sumusunod lang po tayo, pinagpapala tayo sumusunod sa Panginoon. Pero wala po talagang lugar kung saan po tayo ay magsasama-sama at magkikita-kita. Nagkaroon lang po yan ng katuparan, sabi nga po, nagkaroon lang po yan ng katuparan ng fulfillment ng tipan ng New Covenant ay nang dumating na sa buhay po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? At kaya po tayo nagsiselebrate ngayon dahil sineselebrate natin na nagkaroon na po tayo ng New Covenant ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Palakpakan nga po natin. At papasin niyo po sa 12, sapagkat kakahabagan ko sila sa kanilang mga kalikuan at hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Kung titignan niyo po, talagang pinakikita doon kung lalaliman lang na po natin, yung pangunawa po natin sa mga salitang ito, ay andoon po makikita po natin na yung pong grace ng Lord ay narito sa atin. Ibig sabihin, kahit pag tayo po ay nagkasala, dahil po sa kanyang biyaya, dahil po sa kanyang grace, agad niyang nililimot ito. Agad niya po tayong pinatatawad at tinuturing niya na po tayo bilang anak. At agad po tayo nagkakaroon po ng kaligtasan. Yun po yung isa sa grace o covenant ng Panginoon sa atin. Sa panghuli po, yung 13 nga, sabi niya, ang isang bagong tipan, pinaging luma niya ang unang tipan. Ito ngayon ay tumatanda na at malapit ng mawala. Sabi po, andyan na po ang tipan. Yung luma talaga ay hindi na po, wala na po yun. Ang bagong tipan po, nakabuhan po ng lahat ng tipan na nangyari po, sa example ko kanina, limang covenant, ang lahat po nun, na-fulfill po lahat. Nagkaroon po ng fulfillment sa pagdating po ng ating Panginoon, which is the new covenant ng Lord sa atin. Yun po. Tayo naman po, sabi po, minsan, yung pakikipagtipa, kita nyo mula umpisa hanggang Old Testament, hanggang New Testament, nandun lagi. Laging nagbibigay ang Diyos sa atin ng pangako, ng tipan. Ang tanong, tayo po kaya bilang kanyang mga anak sa panahon po natin ngayon, anong tipan at pangako po ba ang may bibigay po natin sa ating pong Panginoon? Dumating na po ba sa punto sa buhay po natin na tayo po ay lumapit sa Panginoon at talaga nakipagkasundo na, Lord, simula sa araw na to nang kinilala kita, nang tinanggap kita sa buhay ko at naging tagapagligtas ng buhay ko, ito naman po ang aking gagawin at ito naman po ang aking isusupli sa inyong buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa akin. Nagkaroon na po ba kayo ng ganong moments sa Panginoon? Meron na po ba? Balikan po natin, sabi nga, kung una po, yung ating mga sundalo, di ba po? Handa po silang, pag meron po silang mission, talagang handa po silang pumatay. Handa po silang mamatay. Ang tanong, handa na po ba tayo mamatay? Taas nga po na kamay. Pastor, mukhang wala po tayong backup ha. Mukhang reviewin po natin. Walang nagtaas ng kamay, Pastor eh.
Ulitin natin ang tanong, baguhin natin. Handa na po ba tayong mamatay para sa Panginoon? Amen. Ayaw itaas ang kamay, amen lang yung boss. Amen. Pero supposed to be, dapat yung po ang nasa puso natin. Nasa puso po natin dapat yan. Kasi sabi nga po ni Pablo, ang kamatayan ay pakinabang. Diba? Marami ang gusto sa buhay natin ito, lalo na po sa panahon na ito, marami ang gusto umuwi sa Panginoon. Kaya lang hindi naman po talaga pwede yun. Kaya kasi ang Diyos lang ang tanging ang dapat magpasya kung tayo uuwi na sa Kanya o hindi pa. Isa pag talagang antig din na ng ano natin, yung mga battle natin sa buhay, parang minsan gusto na natin umuwi sa Panginoon. Kunin mo na nga ako. Pero hindi naman pwede yun. Diba? Kasi nga, alam natin, sa buhay natin ito, pag nandun na tayo sa Lord, talaga may pakinabang na andun na tayo sa Panginoon. Diba? Kaya dapat, nasa puso po natin yan. Kahit sabihin natin, hindi pa literal na talagang patayan, dapat handa talaga tayo mamatay para sa Panginoon. Diba? Kasi wala pa nga po ito, napakaluwag pa nga po dito eh. Sa bansa po natin, manood natin na siya, salita ng Panginoon sa ibang bansa po eh. Talagang, lalo sa Saudi, makita ka lang ng Bible o makita ka lang mag-share. Kukulong ka na. Papaluin ka na sa likod. Yun po ang yun po ang mahirap. Wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Napakaluwag pa po dito. Kaya samantalahin po natin na talagang napakaluwag pa po dito sa bansa natin. Samantalahin natin mag-share ng salita ng Panginoon habang wala pang physical na pasakit sa atin. Siguro emotional meron. Sa mga nakikita natin, nararanasan natin. Pero yung physical, sa paglilingkod sa Panginoon, ay wala pa po na talagang bakbakan na physical. Kung alalahanin po natin, yung ating pong mga apostol, talaga namang ano yan. Kung mapag-aaralan po natin yun, talagang namatay po sila ng hindi alam. Sabi nga, may namatay na apostol, bilhin yung babalatan ka ng buhay kasi babalik yung balat sa'yo. Pero mahirap po yun. Meron yung pinapugutan ng ulo. Talagang mahirap po. Diba? Hindi po natin naranasan yun. Napakapalad pa po natin sa panahong ito na tayo po ay maluwag, na nakapaglingkod, na nakapag-share ng salita ng Panginoon. Purihin po ang palakpakan po natin ng Panginoon. Ito po. Ngayon, ito naman po ay, para ma-review lang po natin ito naman po ay alam ng ilan, kaya lang siguro po baka ginagawa lang po ay pinipirmahan lang at hindi na po binabasa, bibigyan lang po natin ng diin para malaman din natin ano ba yung dapat na maging tipan natin sa Panginoon, pangako o covenant natin sa Panginoon sa panahon natin ngayon at bilang isang iglesia at bilang mga anak ng Diyos. Sige po. Next po. Yan po. Happy New Year. Sige po, next po. Wala? Ay, meron po. Ayan. Hindi, balik po. Ba't wala sabi? Ayan. Balik, 7 tipan po at pangako sa Diyos. Ito po ang pag-uusapan po natin para alam po natin kung ano po yung dapat na maging tipan po na at pangako po natin sa Diyos. Una po, ang aking tipan sa pangako sa Diyos ay, number 1 po, makipagniig sa ating Diyos. Ano po ba yung pakipagniig? Diba? Diba po kasi parang pakipagtalastasan, pakipagmalapitan ng loob sa ating Diyos. Una po ay magbasa ng Biblia. Ayan. Siguro computin po natin sa buong maghapon po, ilang segundo, ilang minuto po ba ilalaan natin sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Napaka-importante po niya na tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi yan po, mga salita niya, kasi ito po ay hindi basta po ito libro, ito po ay guidance natin. Kasi kung hindi po alam natin ang salita ng Panginoon, ay maliligaw po tayo. Hindi po dediretso ang ating pong daan, ang ating pong tatahaking daan, ang ating pong tatakbuhin daan, kung hindi po tayo magbabasa ng salita ng Panginoon. Kailangan maging pangako natin sa Panginoon magbasa.
Kasi kahit ano po, kahit araw-araw nandito po tayo, kahit po mag-involve tayo na mag-involve sa lahat ng ministry dito, kung hindi po natin ang alam ang salita ng Panginoon, bali wala po. Kailangan alam po natin ang salita ng Panginoon. Kaya magbasa tayo ng Biblia. Yan po ang sabi kay Timoteo. Talagang aralin. Pag nilay-nilayan ang salita ng Panginoon, magpasa po tayo ng aklat ng Diyos. Sabi niyo sa kapatid, magbabasa na ako. Taas nga po, nagbabasa. Kakaunting din po, Pastor. Kailangan po talaga natin magbasa po. Kasi, amen? Amen. Kailangan po natin magbasa. Pangalawa po, manalangin. Ayan. Alam niyo po ang panalangin. Ikaw po kayo isang example. Kunyari po, ang anak po sa isang tahanan. Subukan niyo po na yung anak ay, huwag niyo pong kausapin yung magulang niyo. Ano po mangyayari? Huwag niyo kibuin. Huwag kayo magkibuan sa loob. Huwag niyo kibuin yung mga magulang. Ano po kayo mangyayari? Siguro hindi niyo malalaman kung anong ugali ng magulang niyo, anong gusto niya, anong ayaw niya. Kasi hindi niyo kinakausap niyo. Hindi niyo sila, hindi kayo nagigipagtalas-tasan sa kanila. Ganun din po yung panalangin. Kung hindi po tayo nananalangin sa ating pong Panginoon sa Kristo, hindi po natin malalaman kung sino yung ating Diyos. Hindi po natin malalaman kung ano yung kalooban niya at hindi niya kalooban. Yung kanyang ibig, hindi natin malalaman. At yung hindi niya ibig, hindi rin po natin malalaman yan kung hindi tayo mananalangin sa Panginoon. Kailangan po natin manalangin. Sabi nga po, kunyari, bilang isang iglesia, na tayo po ay isang iglesia ng Panginoon, bilang isang katawan, kung may mga bagay po na dumarating po sa buhay natin, kung meron po tayong mga kapatiran, sabi nga, kung meron po tayong tiisin sa ating mga kapatiran, sa ating kapitbahay, sa ating asawa, sa ating mga anak, manalangin po tayo. Sa panalangin po natin, sabi nga, kung hindi kaya ng sarili natin, kung hindi kaya ng paglilingkod natin sa Panginoon, iluhod natin sa panalangin ang bawat tiisin natin sa Panginoon. Bakit po? Sa Philippians 4:6 sabi nga, don't worry about everything. Pray everything. Huwag mo alalahanin ang lahat. Ipag-pray po natin ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Kung may nakikita po tayo bilang isang church, kung may nakikita po tayo problema o hindi maganda, o may tumatakbo hindi maganda sa ilog po nating iglesia, mag-pray po tayo. Kung meron po talaga sa ating mga kapatiran na hindi kaya-ayaw, mag-pray po tayo. Kasi yun ang kailangan, mag-pray tayo bilang isang katawan. Kasi sa panalangin po natin makukuha ang pagkakaisa ng ating pong espiritu. Para po mag-asawa yan, pag hindi po nananalangin ng dalawang mag-asawa, lalo mag-asawa po yung sampung po kasi napakaganda kasi doon po lahat talaga magsisimula. Pag maganda po, ang na mag-asawa talagang kabuhan po yan. Hanggang anak po yan. Pag nanalangin po, di ba kaya nga po triangular po ang marriage ang Panginoon na nasa gitna. Ang mag-asawa na nanalangin. Hindi po 24 hours nababantayan ng mag-asawa ang isa't isa. Tanging Diyos lang. Sa Diyos lang tayo asa. At sa panalangin lang po natin makukuha yan. Dahil bakit po? Pag pares po kayo nananalangin, mag-asawa, sa ating Diyos at ang Diyos ang naka-overseer at nakikita po tayo. Kayong dalawa kung ano po panalangin. At ang Diyos po ang magbubuo noon kung ano yung mga panalangin ninyo sa bawat isa. Ganon din po tayo. Sa dami nga po natin dito, siyempre, hindi naman po natin kilala, hindi po natin mapapantayan ng bawat isa.
Pero kung tayo po'y nananalangin sa Panginoon, ang bawat isa, pinapanalangin po natin ang ating pong kapatid, ang ating pong pastor, ang ating pong mga elder, ang ating pong mga kapatid, ating musician, ang lahat po ng member na nananalangin. Nakikita po yan ng Lord. At ang Lord ang magsasaayos ng lahat sa buhay natin. Amen po? Palakpakan po natin ating Panginoon. Next po, number 2. Sabi po, tipan at pangako sa Diyos, lumakad ng may pag-ibig. Yan po, isa. Kailangan po, maging tipan din, maging pangako natin po bilang iglesia, bilang anak ng Diyos, bilang miyembro ng iglesia ito, tayo po ay lumakad ng may pag-ibig. Ano po ba ang pag-ibig? Kaya kung titignan po natin, kalayagin po natin references, 1 Corinthians 34:7. Ano po ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig po ay mapagbata, mapagmahal, hindi magaspang ang ugali. Yan po ang pag-ibig. Makikita niyo po ang pag-ibig. Basahin niyo po yan. Diyan po natin, iyan ang ating sarili po. Lumakad ng may pag-ibig. Sabi po sa 1 John 3:16-18, sabi nga, kung ikaw ay nakakaluwag bilang anak ng Diyos at meron ka nakita na kailangan dapat tulungan o meron humingi ng tulong at hindi mo tinulungan, hindi ka po lumalapad sa pag-ibig. At alam mo na, kumbaga meron ka ng knowledge na kailangan siyang tulungan, hindi mo tinulungan. Sabi nga, kailangan pag nalaman natin, kailangan ng tulong. Yan. Tayo tumulong. Sabi nga po, tayo po ay tumulong. Lumakad na may pag-ibig na meron din po sana, lagyan din po natin ng gawa. Kunyari, kailangan na po ng tulong na isang kapatid. Sasabihin mo lang, hindi, mahal naman kita kapatid. Hindi po siya natulong. Kailangan po, tulungan natin. Kung anong kailangan po. Hindi yung isang kasi napakahirap nang sabihin yung ano. Napakahirap na minsan sabihin po yung salita na mahal kita. Ano ba? Minsan, kahit sa mag-asawa, minsan nakakalimutan na, minsan hindi na nakakatuwa. Dapat, regularly, dapat na ano pa rin sa mag-asawa. Yung mahal kita. Diba? Sabihin kayo mag-asawa, lumalakad ng may pag-ibig. Mahal pa rin kita. Yan. Sabi po sa Matthew 2, sabi nga, kasi ang pag-ibig po, sa Matthew 37:39, ang pag-ibig po, yan po, binuo na po yan sa dalawang utos ng Panginoon. Ang una po ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at kaluluwa. Ang pangalawa po, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Lumakad po tayo ng may pag-ibig. Kasi bakit po? Pagka may pag-ibig po tayo, pag lumakad po tayo ng pag-ibig, sa kapwa po natin, wala na po tayo wala na po tayong pwedeng sabihin. Hindi na po tayo makapagsalita ng hindi maganda sa kapwa natin. Hindi na po tayo madaling parang okay na lahat. Okay na lahat kasi andun. Love na lang ang pairali mo. Pag-ibig na lang pairali mo. Yan po yung sabi na kailangan po natin lumakad ng may pag-ibig. Amen? Amen. Sabihin sa katabi niyo, mahal kita. Number 3 po, na ating pong tipan sa Panginoon. Number 3, magbigay ng ayon sa puso. 2 Corinthians 9:7, sabi ko, di ba? Amen? Hindi naman po kailangan lagi pagkasabi yan. Di ba? Hindi lang magbigay dito sa iglesia, kundi magbigay din. Diba? Ng kanilang oras, ng kanilang time para sa kanilang tahanan. Diba?
Alam niyo po, ang pinaka, ano po ba yung pinakamaganda po na pagbibigay? Kahit to sa mga magkaibigan, mga magkatipan, mga mag-asawa, sabi na, mga magulang at anak, ang pinakamaganda po talaga na pagbibigay po ay yung magbibigay ka ng walang hinihiling kapalit. Amen po? Magbigay po tayo. Kasi bakit? Pag ginawa po natin yun, kasabi ko nga sa inyo, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos, tayo. Alam ng Diyos yan. Kahit hindi mo pa ibubang yung bibili. Sabi nga, pag ka ihingi sa Panginoon, alam na ng Panginoon, ibibigay na yun. Di ba? Amen po ba? Amen. Next po, number 4. Malapit na po. Dumalo ng palagian sa pagtitipon. Amen. Ito po isa. Ayan. Dumadalo ng palagian sa pagtitipon. Kaya lang, yun nga, kanina parang sabi ko kay Pastor, parang dumadalo lagi, pero hindi nagbabasa ng Bible. Hindi na nagdalangin, hindi nagbibigay ng oras. Kailangan magbigay po ng oras na. Ito po, magbigay sa Hebrew 10:25. Sabi ko, huwag kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Huwag po natin kaligtaan yan. Isa po yan dapat sa maging pangako natin sa Panginoon. Kasi bakit po? Kailangan eh. Kailangan po yan. Kasi bakit po? Mawawala po kayo sa latest. Mawawala po kayo latest. Hindi po latest na parang hindi chismis mo. Alam niyo po, pag tayo po hindi dumadalo sa pagtitipon ng Panginoon, sa mga gawain ng Panginoon, mawawala po kayo sa latest. Anong latest? Yung latest blessing ng Panginoon na ibibigay sa inyo ay mawawala. Hindi nyo po siya makukuha. Yung latest na direksyon ng Panginoon sa atin, sa buhay po natin ito, hindi rin po natin makukuha kasi hindi nga po tayo dumadalo. Ngayon, magdagayan din, nag-online naman po ako. Ang tanong, sabi nga ng isang pastor, ang tanong, pag nag-online ka ba, ano pang ginagawa mo? Naka-online naman po ako, pero nakaharap po ako sa washing machine. Nag-online po ako, pero nagluluto. Di ba? Alam niyo po, sabi nga po ako po, sa isang mentoring nga po, napakaganda nga po na sinabi, kung ikaw ay mag-online, same nang narito sa church. Kung kaharap ka doon sa online, kung mayroon pang TV, may lalagay mo, obvious ka. Doon ka lang, nakaupo ka, nakatuto ka. Ganun po ang online. Nakatuto ka dapat, andun ka, nakabihis ka rin. Hindi yung, parang nag-online ka kasi galing, kababangon mo lang sa kama. Online. Nakahiga pa, nakahiga, nag-online. Po, bigyan po natin. Pangako po natin sa Panginoon yan eh. Kung online, sige, mag-online, pwede naman po. Kaya lang, bigyan po natin ng respeto at paggalang ng ating Panginoon sa Kristo. Diba? Kung tayo pa nag-online, nakabisi din po. Kahit mo lang body shirt, pantalon, diba? Hindi yung nakasando, Bigyan po natin Kailangan po dumalo tayo po. Kasi bakit? Sabi ko nga po, may iwanan tayo ng mga latest ng Panginoon. Yung latest blessing niya, yung latest na salita ng Panginoon. Hindi po natin makukuha yung latest na direksyon niya. Kasi bakit po? Tuloy-tuloy po ang buhay. Kada labas natin dito, iba po ang nangyari sa buhay natin. Hindi pare-pares po yan. Kaya kailangan po natin ma-absorb po. Diba? At kailangan din natin malaman, di ba? Bilang isang magkakapatid. Kasi baka minsan nakala natin, tayo lang yung nakakaranas ng gano'n eh. Kapag tayo po'y umaten, minsan malalaman natin, si kapatid pala nakaranas din na pala. Pwede mo siyang pwede mo tanongin kapatid, ano pong ginawa mo? Simple lang. Tiniklop ko lang yung tuhod ko. Tumingin ako sa langit, nanalangin, nalampasan ko yung pagsubok na binigay sa akin. Ganun po. Kahalaga na tayo po nagkakaroon ng pagtitipon-tipon. Yan po ay isa dapat na pangako po natin sa ating Diyos.
Number 5 po. Sabi po, magsikap na makapag-akay ng kaluluwa kay Kristo. Ayan po. Sabi po sa Matthew 5:16, tayo po mga anak ng Diyos, ay dapat po tayo ay magliwanag sa sanlibutan na ating pong ginagalawan. Tayo po ay magsisilbing asin at ilaw. Amen po? Amen. Kasi bakit po? Kailangan po talaga magliwanag ang ating ilaw. Kasi kailangan po natin ito sa ating Panginoon. Kasi isa po ito sa kanila niyo ito sa atin. Sabi po sa Matthew 28:19-20, diba? Tayo po ay go and make disciple. Sabi nga, tayo po ay humayo. Diba? Tayo po ay mag-aral. Pero hindi na po ibig sabihin na parang mangangaral na katulad po ng mga pastor na ano, hindi po. Meron pong pagkakataon na ibibigay sa inyo ng Panginoon para po kayo mapagbahagi ng salita ng Panginoon. Dahil ang sabi nga po ni Pablo, sa lahat ng pagkakataon, ibahagi natin ang salita ng Panginoon, ang kaligtasan na ibinigay sa atin. Hindi mo ibig sabihin nun na tayo, nasa trabaho tayo, hindi mo pwedeng nagtatrabaho tayo, share tayo na siya, pagkagalitan po tayo ng puso natin. Kailangan po, pag may dumating po yung pagkakataon, nakahanda po tayo. Kaya titignan niyo po yung ating pagkakasunod-sunod. Kailangan tayo nananalangin, nagbabasa ng Bible para pag dumating po yung pagkakataon na yun, sabi ng Panginoon, sharean mo to, taong to, ready po tayo at kaya po natin mag-share ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi nga po, kahit nga po, sabi nga po ito na ay paliwanagin natin ang ilaw natin. Minsan nangyayari po sa buhay natin kahit hindi nga po tayo nagsasalita eh. Maging mabuting anak lamang tayo ng Diyos at maging maganda yung karakter natin bilang anak ng Diyos. Kasi po, may maliligtas po. At may nangyayari pong ganyan. Kasi nagtatanong sila sa isip nila, bakit ganito itong kapatid ko, itong kapwa ko na ito, bakit ganito ito? Kahit sabihin mong inaaway ko na, hindi pa rin nagagalit. Bakit pinapanalangin pa ako? Magtataka po yan, bakit? Sa mga time, pwede mo na sabihin sa kanya, bakit? Dahil po, meron po akong Kristo sa puso. At pag yan ay binahagi ko sa iyo, magkakaroon ka rin. Sabi nga, pinag-uusapan po natin na confidence sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magkano po tayo? Magsumikap po tayo, makapag-akay po ng kaluluwa para sa Panginoon. Kasi yan po ang number 1. Na kaya po tayo nandito, kaya po tanahan ng Panginoon para ibahagi din po. Diba? Gawin po natin ang ating iglesia, ang ating church po na maging missional. Maging marites. Sabihin, ikwento natin ang buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Minsan nagiging kasi tayo, parang bumabalik tayo sa dati, parang nagiging institutional na lang tayo eh. Kung ano yung mga, parang puro sistema, pero hindi na po ibabahagi ang salita ng Panginoon. Pero kailangan po talagang gawin natin po yan kay Kristo. Number 6 po. Dalawa na lang po. Para sa pagsamba sa Diyos. Diba? Ano example po niyan? Sabi natin, pera. Yan. Pag sobra na po yung natin sa pera, lahat, ang buong buhay natin bilang Kristyano, ginugugol na lang natin sa pagkuha ng pera, medyo delikado na po tayo dyan. Amen? Maganda po yan, alam niyo po. May isang patotoo nga po, isang anak ng Diyos, sabi po, nag-gain po siya ng maraming pera. Gusto niya malaki kitain niya, malaki ang pera niya. Alam niyo po, panalangin niya sa Diyos, gusto ko po kung lumaki ang kita ko para mas malaki ang ibibigay ko sa gawain ng Panginoon. Yun po ang pinakamagandang panalangin pagdating ko dyan. Amen? Pagsusugal, yung susugal po ba? Baka binataya po ba loto? Sugal pa rin po yan. Pagtulaya sa loto, kasi ano po yan eh, pag-sapalaran pa rin. Pwede pag-sapalaran pa po yan. Wala naman po nagkukulang din eh. Pangkukulang, yan. Wala po yan. Pero tunay po yan, sa Bible po yan.
Pero hindi po tayo tinatablan yan. Ang anak ng Diyos ay hindi po tinatablan yan. Amen? Pag tinablan kayo, pag tanong kayo sa Diyos, pag tinablan, hindi po dapat tinatablan ng ganyan ang anak ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos. Amen? Ayan. Pakikibahagi sa seremonya naman sa anyo ng kasamaan. Ayan. Ano ba yung mga seremonya na yun? Mga kulto, no? Yung ati-atihan. Kung mga may sumasayaw ka din ng ati-atihan. Ayan. Hindi po ano yan. Hindi po pwede sa atin yan, yung ati-atihan. Mga nag-ahalo. Ayan. Basta umiwas po tayo. Pagkaalam po natin, no? Kaya sabi ko nga, kung lagi po tayo nananalangin, lagi po tayo nagbabasa ng aklat ng Diyos, malalaman po natin ang mga bagay na ito, kung ano yung mga kasalanan na hindi po natin dapat ginagawa. Amen? Amen. And lastly po, sundin ang Biblia. Ayan, yung ano po ba sundin po natin ang salita ng Panginoon. Ayan. Dalawa naman po yung sinusunod natin na yun. Yung sa Panginoon yun. Yung susundin po natin yung ikinabubuti natin. At huwag po natin sundin yung hindi ikinabubuti. Diba? May mga paalala po dyan na hindi po dapat natin gawin para hindi po tayo mapahamak. At meron naman po dyan sabi na para po tayo ay pagpalayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong po, sabi ng Panginoon, ito po ang huli. Ang tanong ng Panginoon, bago po magtapos, mahal kita. Mahal mo ba ako? Mahal niyo po ba ang Panginoon? Amen. Ayan. Next po, kung mahal po natin ang Panginoon, sabi po dyan, babasahin ko po. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kaibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Kung titignan niyo po, may covenant pa rin ang Panginoon. Kung susundin po natin, kung mahal niyo ang Panginoon, ano sabi po? Pag mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos. Apakasimple nga lang po eh. Sabi nga, para hindi tayo masyadong maguluhan eh. Sundin po natin yung dalawa na bumubuo po ng buong kasulatan. Yung dalawang utos po na pinagay ng Panginoon ng Jesucristo. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At mahalin mo yung kapwa. Wala na po mas tataas. Kaya lang sabi nga, kung mahal mo ang Panginoon, susundin mo po ang utos ng Diyos. Amen? Kung mahal mo ang Panginoon, hindi lang habang buhay, di kararahawak. Hindi lang habang buhay, nagsasayaw ka lang dyan, kumakanta ka lang. Kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang utos. Amen? Marami pong utos ang Diyos. Kailangan po natin sundin. At pag tinupad po natin yun, alam niyo po, sabi nga po, Elder, dati sabi nga, yung Espiritu ng Diyos ay isa sa atin. Ngayon, pag hindi po natin sinusunod ang utos ng Panginoon, sabi natin, mahal natin siya, ang Espiritu po ng Diyos ay baka po hindi sumaatin. Amen? Siya po, magbigay pa rin po siya ng patnubay sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ay isa sa atin po. Sabi nga po, itong Espiritu ito, hindi na po nakikilala ito na sa libutan. Hindi siya kilala. Tayo lang po ang nakakakilala sa atin. Amen? Kaya ang tanong ng Panginoon, mahal kita, mahal mo ba? Kung mahal po natin ang Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos, yung ating pong pitong tipan, which is
Yan po. Meron po tayo yan na pinipirmahan. Nakita niyo po yung pinipirmahan niyo? Sino po yung mga nakapirma na doon? Di ba meron mo yun? Yung pitong walo yung tipan po natin na pinipirmahan ng membership. Yun. Para hindi niyo po alam, parang pinipirmahan na lang ng basta. Hindi lang po basta pirma yun. Yun po ay ating basahin, pagdilag-dilangin, at gawin nating covenant sa ating Panginoon. Hindi po yung covenant ng church. Sa amin mga pastor, aming internet, covenant po natin yun sa ating pong Panginoon. Amen? Sige po, tayo po yung tumayo. Mga kapatid, ang Diyos po ay laging nariyan lagi po siyang nagbibigay ng pangako ng tipan sa atin. Tuwing tayo ay nagkukulang, kung tayo nagkakasala. Mga minamahal ko kapatid, sundin po natin. Hilaan po natin ang mga bagay na ito sa ating po Panginoon. Makipag-diig po tayo sa Kanya. Sa pagbabasa ng Biblia, manalangin. Lumakad po tayo ng may pag-ibig. Magbigay po tayo ng ayaw sa puso. Lumalo po tayo palagian sa pagtitipon. Magsikap na mapag-akay ng kaluluwa kay Kristo. Tumanggi tayo at lumayo sa lahat ng kasalanan. Sundin po natin ang aklat na binigay niya sa atin. Ang Bible po. Alam ko kapatid, kaya tayo narito, ang bawat isa po sa atin, minamahal po kapatid, ay mahal po natin ang Panginoon sa Kristo. Nagbigay po tayo ng pagmamahal sa Kanya. Ngunit hindi dahil sa minahal siya, kundi siya po ang unang nagmahal sa atin. Mga minamahal ko kapatid, alam natin na ang ating Diyos ay hindi nagbabago sa Kanyang pag-ibig at pangako. Marapat din lang tayo magkaroon ng tipan sa ating Diyos dahil nararapat lamang na gawin natin ito sapagkat tinubos niya tayo ng Kanyang dugo. Pinatawad na ating mga kasalanan at may buhay na walang hanggan ang Kanyang pangako na ibinigay sa atin. Kaya may pinamahal kong kapatid, tayo po ay patuloy na naising sa mga tipang ito, hindi lamang sa ating pagpirma, kundi ang mga tipan na ito ay tumimo sa ating mga puso, sa ating isipan, na ang Diyos dati na nakapagligtas na hindi nagkatulili, na tayo mahalin, na ibigay ang Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ating pong pakanaisip na tuparin ang mga tipang ito. Dahil ang mga tipang na ito ang magbibigay sa atin tungo sa kaharian ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na binigay mo po sa amin, sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay na, O Diyos, na hindi ka nagbago mula noon hanggang ngayon. Nakita ka ba, narito po ang inyong mga anak, Panginoon. Nakikita ko po ang aming mga puso, Panginoon. Ikaw po ang nakababatid, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang kanilang isipan, Panginoon. Ano man, O Diyos, ang naisin nila, Panginoon. Ano man ang pakipagtalas-tasan nila sa inyo, Panginoon. Ano man ang hinain nila, Panginoon. Ano man ang pakikipagkasundo nila sa inyo, Panginoon. Iyo po itong nababatid, Panginoon. Kaya lamang po, ang tanging nakakaalam, ang bawat isa po sa amin, ng aming mga puso, Panginoon.
Dahil ang hiling po namin, Panginoon, na kami po'y patnubayang gabayan, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagnanasa, Panginoon, na tuparin ang mga pangako na ito, Panginoon, na nais namin gawin para sa iyo at para sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Pakilama, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na hindi nagbago mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Pakilama, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyo pong madakitaan. Dito po kami sa namin sa nag-isa namin tagapagligtas na Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Sama po natin ang bito natin. Panginoon, malapit sa inyo ang puso kong mag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tungkol sa aking dalangin, kailan pa man aking kapayapaan. Pangako yun, aking panghahawakan. Pangako yun, ang tangi kong sandigan. Pangako yun, tapat, magpakailanman ako ay iiwan o pababayaan man. Pangako yun, aking panghahawakan. Pangako yun, aking panghahawakan. Pangako yun, ang tangi kong sandigan. Pangako yun, tapat, magpakailanman ako ay iiwan o pababayaan man. Pangako yun, aking panghahawakan. Pangako yun, aking panghahawakan. Pangako yun, aking panghahawakan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Tayo po yung maaari ng makaupo. Ngayon tayo po ay dudulog sa ating pagbibigay. Ayun. Meron po ako ditong verse na pwede ko pong i-share sa inyo ngayong umaga. Sabi po sa mga ikalawang taga-Korinto 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at pinapipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Kung kaya naman po tayo po magbigay sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Merry Christmas po sa ating lahat. Ito pong aming kakantahin ay aking pong kinompose. Ang title po nito ay Diwa ng Pasko. Ito ang diwa ng Pasko, pagmamahalan at bigaya, at merong pagkakaisa. Ito ang diwa ng Pasko, ito ang tunay na Pasko, ramdamang pag-ibig ni Kristo, biyaya niya ay totoo. Ito ang diwa ng Pasko, ang pag-ibig
Ito ang dapat gawin ngayong Pasko. Ito ang diwa ng Pasko. Huwag mamahalan at ligaya, at meron pagkakaisa. Ito ang diwa ng Pasko. Ito ang tunay na Pasko. Nagdamang pag-ibig ni Cristo. Biyaya niya ay totoo. Ito ang tunay na Pasko. Tayo po'y manalangin. Salamat nga po sa mga kaloob na ito, aming Diyos, aming Ama. At tunay nga po, ikaw po'y aming sinasamba. At tunay nga po, ang diwa ng Pasko, magmahalan, magbigay ng bawat isa, at patuloy na ikaw ang mapupurihan. Dalangin po namin ang mga kaloob na ito. Ang inyo nga pong gamitin sa loob at labas ng iglesia dito pang upang ikalalago ng iyong mga buhay. At ang bawat isa Panginoon ng pamahalang ay nga po pagpalain sa bawat araw ng kanilang buhay. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na kapuling pagsamba sa pangalan ni Jesus.
Your sun will set no more, nor your moon wane, but the Lord will be for you an everlasting light. The candle, lit tonight, represents that everlasting. Okay na. Salamat sa Lord. Talaga naman napapaindak. Salamat sa Diyos sa magandang special number na yan. Ayan, tunay nga pong napakabuti ng ating Diyos. Ano nga po ba ngayon? 17. Ayan, atin po biglang naglanto sa kanilang sobrang galing. Tunay nga po napakabuti ng Diyos. Ano po? Wala pong uuwi. Ang uuwi, papaluin sa pwet. Meron po tayo kasing pagsasalu-saluhan. Kaya ito po ay ating Christmas fellowship. Kaya mag-stay po ang lahat hanggang matapos po ang ating gawain dahil sayang po ang ating mga paraffles. Meron po ata diyang house and lot. O, diba? Mag-antay po tayo ano po hanggang matapos. Ayan. At para po sa ating mga gawain, Wednesday po ay po, ating prayer meeting, 6 p.m. po. Yung Wednesday dito po sa ating sanctuary. At praise and worship practice po yung Sabado. Ayun po. Sa linggo po may simba po. Kahit po yun ay 20 po. Yung iba nagre-react bakit doon may simba. Pero may simba po. Tuloy po ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Tuloy po. Ayan po. Mamaya po para sa ating kaayusan. Pastor Jen po at explain po lahat, Pastor. Yung po mamaya, mag-stay po tayo dito sa lunch at yung mga bata po pala muna ang ating papipilahin. Ano po? Tapos yung senior po yung mga susunod and then yung mga kababaihan at ang mga kabataan po syempre. Ayan. Salamat po sa mga nagbigay ng ating mga paraffles at pagpalain po tayo ng ating Diyos. Meron pa po mga cash. Ayan, salamat po. Ayan, mamaya po, mag-antay po tayo sa ating pag-game sa Bible quiz. Mag-ready na po ang lahat. Pati po sa palaro ni Ate Maribel. Ayan, kailangan mag-prepare po ang lahat. Lalo na po sa Bible quiz, ano po, magkakaalaman na po tayo dyan. Ayan, yung ating mga magigiting na elders, ayan, mamaya magbubulatan po kayo at makikita niyo po kung kanino pong elder kayo mapupunta. Ayan, kaya po, mag-stay po ang lahat at mag-enjoy po tayo, lalo po sa ating Diyos. May dagdag pa po, Pastor Jen. May dagdag po. Okay po. Kung wala na po, tayo po lahat ay tumayo. Saglit lang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello. Yes. Salamat po, salamat sa Panginoon. At tayo po lahat ay nagkasama-sama muli upang ating pong pakinggan, ating pong namnamin ang salita po ng Panginoon po today at saka sa susunod pong mga araw. Well, as announced, ay ito po yung ating fellowship day at meron po tayong kaunting inhanda na pagkain po para po sa lahat. At sa ating pong pagkain ay nais ko lamang pong bigyan ng diin muli na tayo po ay mga Kristiyano at ang habol po natin ay ang kaayusan. Kaayusan in the sense na ayusin po natin. Kung meron tayo mga ginagawa ng araw na sa palagay natin na hindi maayos, ilagay po natin sa ayusan. At tayo pong mga nakakatanda ang sa po naman magtuturo sa mga bata. So sa ating pong pagkain ay as announced, pipila po tayo. At saka doon sa pagsaserve ng pagkain, ayusin din po natin. Yun lang pong kaya po natin kainin na kaunti-unti po lamang ilang muna unahin po natin. Ano po? Pag nakakain na po lahat, pwede po tayong bumalik muli. Ano po? Nang sa ganun po ay yung lahat po ay makakain. Kahit kaunti lang po pinagsasalo natin, lahat po naman ay mapagbibigyan. After that, yung paglagay po ng mga
plato, mga plastic po yan, automatic po natin ilagay po doon. Pag ang mga bata nakita natin na naglalagay kung saan-saan, makikisuyo lang po, sawayin po yung mga bata. Kasi itong mga bata, mga kulit eh. Kaya tuturuan po natin yan. Ano po? And then, yung kung ano man po ang magiging sobra sa pagkain po natin ay para po naman sa ating lahat po yan. So, pwede makapag-uwi, pwede po makapag-uwi. But right after na makakain na po lahat. Pagdating po naman sa ating po mga palaro dito, si Tess, si Maribig po, at saka si Tisha po ay sila nga po mag-aayos po ng ating pong palaro. Doon po naman sa parapol, meron pong ginawa si Tess na by dito na lang po, ruleta po sa ating pong computer. Doon na po gagawin. Ano po, kaya wala na po tayong mga pangalan pa kung dinado na po. And then, pagkatapos po natin ito, ay as usual, magtulong-tulong po tayo sa pag-ayos po ng ating pong sambahan po dito, ilagay po natin sa ayos. At nang sa ganun makita po sa atin yung disiplina, yung pagkakaisa at saka yung pagtutulungan. Ang sabi nga po ni Ren sa kanya na inawit, pagtutulungan, pagkakaisa. Ano po, pagmamahalan, pagbibigayan. So, base doon sa kanyang pong inawit, pasok na po lahat doon. Magtulungan po tayo. At sa mga nagbigay po para po sa ating pong preparasyon sa ngayon, yung mga ladies po natin, mga ladies ha, at sila nga po nag-ayos ng pagkain, ay saludo po tayo sa kanila. Sa mga nagbigay po ng mga ating pong parapol, again, saludo po tayo sa kanila. No? Sapagkat sila nga po ay, sinabi ni Res kanina, magbigayan. At ito nga po ay meron po magbigay. Ano po? So, hanggang dito po na naman. At muli, tayo po ay tumayo sa ating pong doxology. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. And now, to him is able to keep you from falling, and to keep you to stand in the presence of the glory and blameless with our glorious God, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, might, and authority before all time, now and forever. Amen and amen. Praise God! Hallelujah! Tayo po ngayon ay excited na sa part 2. Sino dito gutom na? Ay, nakatapos pa yun. Meron tayo matapusin to. Sino dito gutom na? Malamang lahat tayo gutom na. Pero ang Panginoong Diyos ay siya nagbibigay ng sapat para sa ating lahat. At dahil siya ang liwanag, awitan natin siya ng sama-sama. Itaas natin ating mga kamay. Ipalakpak natin yan sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Itong liwanag mo, magbigay daan sa kaligtasan. Oh,
Ang kabutihan mo ang nagsilbing gabay sa bawat bayan. Unang buo hanggang ngayon, ikaw ang dahilan ng pagkatalo. Kaya ngayon gusto ay sama-sama namin at makulit pagsabay sa'yo. Kaya ngayon gusto ay sama-sama ang buong liwanag ay mula sa'yo. Itong liwanag mo ang nagsilbihan sa kaligtasan. Ang kabutihan mo ang nagsilbing gabay sa bawat bayan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang dahilan ng magsasalo. Kaya ngayon gusto ay sama-sama taon ng kabubuhay pagsabay sa'yo. Kaya ngayon gusto ay sama-sama ang buong gustong liwanag ay mula sa'yo. Ang Diyos na liwanag sa bawat isa, ang bibigay ng kasiyahan sa bawat isa, sa kabutihan niya, lahat tayo nakaramdam ng kalulasan, lahat tayo binigyan ng biyaya, at tawaging anak ng Diyos sa pamamagitan niya. Siya ang liwanag ng Pasko. Hallelujah! Hanggang ngayon, ikaw ang dahilan ng pagsasalo. Kaya ngayong Pasko ay sama-samang aawitan ka, paborit pagsamba sa'yo. Kaya ngayong Pasko ay sama-sama ang buong mundo, ay mula sa'yo. Kaya ngayong Pasko ay sama-sama ang buong kanta, paborit pagsamba sa'yo. Kaya ngayong Pasko ay sama-sama ang buong mundo, ay mula sa'yo. Ngayong Pasko. Merry Christmas, everyone, and Happy New Year. Makakaupo na po tayo. At habang nag-aantay po ng pipilang muna pala ang mga bata. Mabunot po kayo din. Ano po? Kung sino po yung mga elder na nabunot nyo, doon po kayo. Kay Elder Roman, Yaki, Neil, at Elder Eliel. Ayan, ano po? Yung po yung magiging team nyo mamaya sa Bible quiz. Ayan, may pa-premyo po. Yung unang mananalo ay secret. Yung pangalawa, secret din po. At yung mga matatalo, mas lalong secret yun. Ayan, ano po? Sige pa, tinatawagan ko po si Cristel. Hindi po kasali dito yung mga bata.